niyo po sa testimony, sabi ko, Lord, magtuturo pa ba ako? Parang tapos na anniversary. Grabe yun grabe talaga. Isang buhay na patotoo. Alam niyo po, ang tao napakahilig maghanap ng himala. Kung ano-anong klaseng himala. Pero yung nasa ating kalagitnaan kanina ay isang hindi basta ordinaryong himala. Extraordinary miracle. Amen. Praise God. Nakakakilabot mula ulo hanggang paa. Dapat lamang po talagang yakapin po natin ang salitang supernatural breakthrough. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, breakthroughan ngayon. O, di ba? Walang tulog-tulog dyan. Bawal. Bakit po? Baka bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, tulog ka, lahat po talaga ay umaapoy. Ikaw na lang ang nanlalamig. Amen. We are cold, not cold. Amen. We are cold, not cold. C-A-L-L-E-D, hindi C-O-L-D. Amen. Ang hinahanap po ng Panginoon ay nag-aapoy na pag-ibig sa Kanya. Alam niyo po, nung ako po ay tumanggap sa Panginoon, at the age of 13, ay ako'y niligawan na ni Lord. So medyo pantulot dahil batang-bata pa, pero at the age of 16, total surrender na ako kay Lord. Pero grabe po, sana all. At the age of 10, naglilingkod na. nasa Orolyo na. Tama po ba? Purihin ang Panginoon. Salamat, kaya po pala ganon ang apoy na meron po ang inyong pastora. Congratulations po and happy anniversary, Pastor. Salamat po sa pribileyo na ako po ay unanimous decision. Ako po, hallelujah. Lalo ko ni nervyos. So, purihin ang Panginoon. Salamat sapagkat ang maliit na buhay na ito ay ginamit ng Lord. Lagi ko pong sinasabi kahit saan ako magpunta, isa lang naman ang tinawag sa JIL, si Kuya Ed lang. Sabit lang kami ni Pastora Shirley. Maganda pagkasabit natin, naayos ang buhay natin. At ito ang pinakamagandang pagkasabit. Kung kami sabit, ano tawag sa inyo? Hindi, joke lang. Sabit din. Amen. Salamat. Totoo po iyon. Kung hindi umoo si Brother Eddie, paano na kaya? Of course, may ibang tatawagin. Doon pa lang panalo na tayo. Hindi ho nag-atubili na kung saan ay tumanggap ng hamon si Brother Eddie. Kaya kung ano ang puno, siyang bunga. Ang ating pong pastor ay lumalaban na kung saan ay patuloy na itinatawid ang kapakanan ng bansa at kapakanan ng iglesia na isinilang sa puso ng Panginoon. Amen. Proud po ba kayo, JIL kayo? Siyempre, dapat proud tayo. Amen. Nung ma-JIL po ako, actually, 13 ma-attend na ako kay Lord nang gawain. Kung saan po ako napunte. Pero hindi naman ako nagrebelde. No, kung saan ako na-attend. Na-attend po ako ng Baptist, Evangelical, Pentecostal, yan. Inatinan ko yan. Nang tumanggap ako sa Panginoon, naghahanap po talaga ako kay Lord. Kaya pag nakita ko nakataas ang kamay, nakapikit, sumasayaw, ay doon ako. So lahat talaga. Kaya iba-iba. Pagka medyo Baptist, talaga naman. Pagka naman Evangelical, medyo sumasayaw ng konti. Kapag Pentecostal, talaga tanggalan na ng sinelas yan pag sumayaw. So lahat, wala pong tapon po sa akin sa sobrang pagkauhaw ko kay Lord. Na starstruck talaga po ako, na love at first sight ako sa Panginoon. Kaya nung ako po ay imbitahin ni Ate Dory, doon sa kanya pong programa, na ano nga ba yung programa na Life Giver, ang pinaka-title ko doon, Love at First Sight. Pwede palang ma-love at first sight kay Lord. Ano po? Pero sa taon, hindi totoo yun. Love at first sight. Yung bang Lunes, nang kayo magkakilala, Martes, muling nagkita, Miyerkules, di ba? Yung gano'n. Pagdating ng Linggo, wala na kayo. Kay Lord, iba. Kasi may Espiritu Santo na siyang nagpapatagal ng ating pananampalataya. Pero bago po total kung sinurrender ang buhay ko kay Lord, siguro nadidinig nyo na po sa television to, sa ibang mga pagtuturo ko, sinilang po ako na talagang, kasi po menopause baby po ako. 50 anyos na nang isinilang po ako. 50 anyos na ang inang ko. Kaya nag-irap-irap ang mga kapatid kong babae. Abay, dumating ang superstar ng pamilya eh. Joke lang po. So talagang apat po yung, kumbaga po ay apat po kami, 5 kaming babae. Ang 5 pa, ako'y pinakabunso. Dahil sa kahirapan ng buhay, yung damit nung panganay, tsaka ako mamanahin. Kaya sinusot mo pa lang, napupunit na. Bakit po? Kasi po, lahat po ng pinaglumaan nila, pinagliitan nila, ako po. So yung salitang deprived and rejected, na-experience ko po yon.
Literally, nag-irap-irap po sila nung ako po ay sinilang. Kasi nga hindi na, ang hirap na ng buhay, nag-anak pa ang inang at tata. At sabi ho nila, ba't ba nag-anak pa kayo? Parang talagang ayaw nila, totoong ayaw nila. Pero purihin ng Panginoon, hindi tsamba at hindi aksidente ang buhay ko. At nang lumaki po ako at nakita kong hirap ng buhay, ang gulo po ng aking pinagsilangang lugar. Napakaingay, napakagulo, huwag kang mag-aalaga ng aso, bukas pulutan na yan. Pampalubag loob, bibigyan ka pa, adobong aso. At dumating sa punto ng buhay ko, bata pa lang ako, nangangarap na ako. Sabi ko, aalis ako, gusto ko yumaman. Sabi pa po ng mga kapitbahay namin, Rosa, ang ganda ng anak mo, alagaan mo yan, lalo na kutis. Tapos, pagdating ng 16 anyos, bili mo lang ng birth certificate sa rekto. Papuntahin mo sa Japan na mag-asawa ng Hapon. Tinitiyak ko sa iyo, 3 buwan pa lang, marami ng pera. 6 na buwan, may bahay ka na. Nadidinig ko po yun. Sabi ko sa nanay ko, gano'n ba kalayo yung Japan? Hanggang sa talagang namomotivate po ako ng hirap ng buhay, ng nadidinig ko, ang alam ko lang, hindi ako matalino, maganda lang. Wala nang kukontra doon. So basta, yun ang sabi ng nanay ko. Hanggang sa dumating sa point, sige, mag-aasawa na lang ako ng mayaman kahit na hindi gwapo, mapapagwapo din yan. Pero hanggang sa dumating sa point, sabi ko, mahilig po ako ng manood ng TV noon, sabi ko, mag-aartista na lang ako. Sabi ko, kung di man kontrabida, bold star na lang. Talo-talo na. Akalain mo, ang magulong isipan, ang pambabaliwala sa magandang buhay, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kung ako po ay naging burlesque noon, laos na ngayon. At marami siguro akong anak, iba-ibang lalaki ang ama. Salamat sapagkat sa magulong isipan, maduming pangarap, kinuha ako ng Diyos na maging tagapagpahayag ng kanyang salita. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Pilit mong itinatapon ang buhay mo sa mundo na magulo, pero kinuha ka ng Diyos at inalagay sa isang magandang kalagayan. At hindi natapos doon. Sa anibersaryong ito, there's more. Amen. Ang 34 na karanasan at kasaysayan ay hindi pa natatapos. Marahil po kapag itinala ang napakaraming patotoo, Pastora Shirley, kulang at kulang pa rin. Hindi pa nasama dyan ang personal na karanasan ni Pastora. Mga panahon na may mga pagluha na hindi nyo alam. Mga panahon na itinawid siya ng Diyos sa mga labanang personal na iyon ay makikitang himala sa kanyang buhay. Salamat po sa Diyos sapagkat ang Diyos ng JIL ay totoo. Amen. Alam mo, natutuwa lang po ako. Pag pumunta po ako sa iba't ibang anniversary ng JIL, talagang tahanan talaga eh. Na iba lang yung lugar, pero the way you worship the Lord. Naalala ko po nung nung itinayo yung isa sa pinakamalaking arena sa buong Pilipinas, makukonsider, yung arena sa Bukawi. Ewan ko kung nakapunta na po kayo doon. Pag pumupunta kayo ng PRF, pwede kayong magpunta doon. Na yun daw po, pag-aari ng INC. Nako, ang Mayor Johnny, nandun pa naman po ako, nagba-Bible study ko. Sabi niya, Daddy, pag-pray mo na wag matuloy yun, wag matapos. Parang ang sakit. Kabukawi pa itatayo ang pinakamalaking arena. Alam nyo si Kuya Ed, cool na cool, relax na relax. Sabi niya, ano problema mo? Baka dumami ang maling katuruan. Ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Nasa Bukawi pa naman ang JIL. Tapos doon itatayo ang malaking arena na pag-aari ng isang relihiyon na mali. Sabi niyo ni Mayor Johnny. Alam mo, tuwan-tuwa ako kay Kuya. Dahil mo sabi ni Kuya Ed, punuin man nila ng arenang malalaki ang buong Pilipinas. Sa kanila ng arena, atin ng signs, wonders, and miracles. Amen. Yun ang hindi kayang kopyahin. Yun ang hindi kayang gayahin. Ang signs, wonders, and miracles na naranasan ni Raven. Amen. It takes a long months, kapatid. Buwan yan habang pinag-uusapan po natin at pinakikinggan ng testimony ni Raven. Sabi ko, kailan ba nangyari yon? That was how many years? Latest lang pala. Ipinakita ng Diyos kahit marami kang pera, itutuos ko sa iyong aking kapangyarihan. Ang mga bagay na hindi kaya ng doktor, ang hindi kayang tustusan ng salapi, kaya kong ibigay. Amen! The God of supernatural breakthrough. Ready po for supernatural breakthrough? Jeremiah 32:17 says,
O Lord God, behold, you have made the heavens and the earth. By your great power and outstretched arm, there is nothing too hard for you. The Lord will bless the reading of this passage. Maraming panahon, marami pong linggo na pinag-uusapan natin yung breakthrough, na kinakabit lang po natin, that breakthrough gentleness, na nakatutuwa po na kung saan ay isinilang po ang breakthrough sa JIL. After the revival, breakthrough. Pag sinabing breakthrough, pambihirang tagumpay, kakaibang tagumpay. Kapag pinag-uusapan ng breakthrough, madalas naiisip po natin mga bagay na matagal nang ipinanalangin. Amen po ba? Na biglang tumugon ng Panginoon, biglang binuksan ng Diyos ang espiritu ng kagalingan, mga panustos sa ating mga pangangailangan, kaligtasan ng pamilya, paglagong espiritual, paglago ng ministeryo, mga himalang hindi kayang gawin ng tao. At dito nakatutuwa sapagkat si Jeremiah ay nakaka-relate po sa mga sitwasyon na nararanasan po natin. Konting-konti lang pong pagbabalik kung paano pong ang katagang ito ay sinabi ni Jeremiah. Sa Jeremiah 32, tila wala na po talagang pag-asa ang sitwasyong kinakaharap ni Jeremiah nung pagkakataong yon. Kinubkob ng mga kaaway ang Jerusalem. At mukhang talagang matatalo sila. Kapag nakita po ni Jeremiah, kapag tiningnan ni Jeremiah ang sitwasyon in a natural eyes, wala, talo na. Wala na tayong magagawa rito. Kubkob na tayo eh. Wala, kung ba nasa dulo na tayo, wala na tayong pupuntahan. Yung bayan natin, magagapi na talaga. Wala siyang nakikita na anumang sandata para ilaban pa. Sukol na sila. Ngunit sa gitna ng imposibleng kalagayan ng Jerusalem, na nandun si Jeremiah, ipinahayag pa rin niya na nothing is too hard for you. Oo, realidad ng mata, common life, nakikita niya. Na wala na, sukol na tayo. Pero pinahayag niya, walang bagay na mahirap pa rin sa'yo. Kamusta tayo mga kapatid? Ano pong tinatawid mo? Nakikita mo ba na tila baga malulunod ka, matutuyo ka, matutupo ka? Pero gayahin po natin si Jeremiah, sinabi niyang, nothing is too hard for you. And this is also our testimony as a church. On this anniversary, many trials. Ako ho naniniwala. Kapag ang iglesia ay matagumpay, kapag ang church ay nag-aapoy, marami ring apoy ng pagsubok na pinagdaanan yan. Amen ho ba? As a church on this anniversary, many trials have come our way, but we remain standing because our God is the God of supernatural breakthrough. Amen! Breaking down the term, supernatural, something beyond the natural world or ordinary human explanation, often associated with God, spiritual forces, miracles, all divine power. Ito po isang bagay na lampas sa natural. Para pong ako lang, from nobody to become somebody for the Lord, from nothing to something. Ang nakita naman natin ng mga tao sa Biblia, pinakita ng Diyos na dapa talaga. Walang pwedeng ipagmalaki. At yung may mga pinagmamalaki, binagsak talaga para makita natin na apart from God, we can do nothing. Amen. One time, labanan ng Miss Universe. Favorite ko po ito pagka nasa mga school ako, outreaches, JLCF. Doon po sa lugar namin, mayroong sakayan ng tricycle. Huminto talaga. Dalawa lang nagpapahinto sa kanila para magsakay eh. Labanan ng boxing ni Manny Pacquiao, tsaka labanan ng Miss Universe. Ayaw magsakay. Sandali na lang. Kasi meron merong television. Nandun po ako. Meron pong isang estudyante, pumasok sa top 5, yung pong Miss Philippines. Para manalong Miss Universe, palakpak siya. Tapos top 3, unti-unti na siya nanlalata. Sabi niya, buti pa siya. Nasa kanya na ang lahat. Nako talaga yung, hi. Yung hi niya parang singhaba na mula Malate hanggang Bulacan talaga eh. Oh. Ay, nasa kanya na talaga lahat. Sana all, sabi uno estudyante. Ako'y natingin, sabi ko, bakit ba? Bakit naisip mo nasa kanya na lahat? Abay, nangialam ang pastora. Sabi niya, kasi po alam nyo, matalino na, maganda pa. Tapos ang gwapo ng jowa niya. Sabi ko, sino ba jowa niyan? Si Sam Milby. Hindi ko kilala. Sabi niya, gwapo po. Yun yung mga panahon na labanan ng Miss Universe. Sabi niya, alam mo, anak, hindi ako naniniwalang nasa kanya ng lahat. Naku, iismiran ako. Sabi niyo, anak, hindi mo na nakikita kung ano problema niyan. Kulang pa rin yan.
Dahil walang nilalang ang Diyos na kumpleto at husto. Sadya kang kinulangan at ako para sa lahat ng kulang mo, ang Diyos ang magpupuno nito. Amen! Aminado kayo? Kulang kayo? Kulang ako? Dahil ang Diyos ang magpupuno sa'yo? Sabihin mo sa katabi mo, kulang-kulang ka. O diba? Lahat tayo kulang. Hindi tayo pwedeng mainggit. Hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili. Sadyang kinulangan ka't ako para makita natin ang kapunuan ng Diyos ay sumasa atin. At kapag nakita natin yun, may breakthrough tayo. Wala nang inggit, wala nang selos, wala nang kumparahan. Natututo kang makontento dahil ang kakontentuhan ay isang yaman sa buhay. Pwede kang bumili ng malambot na kama pero hindi mahimbing na pagtulog. Masarap na pagkain pero hindi masarap na panlasa. Magandang bahay pero hindi makalangit na tahanan. Mahuhusay na libro pero hindi ng talino. Kaya lahat ng maaaring wala tayo na meron ng mundo pero may Kristo tayo, panalo ka na sa labang ito. Amen! Amen! Supernatural! At dito nakikita natin na gusto ng Lord gumawa siya sa iyo. Gumawa siya sa iyo ng kakaibang bagay para maipakita mo sa buong mundo at kahit dyan sa kapitbahay mo na binabantayan ka lagi na meron kang Diyos na totoo. Tingnan po natin, pag sinabing breakthrough, it is a significant advanced victory solution or turning point after a period of difficulty, struggle, or delay. Ito po yung nakagugulat na pagpapala eh. Nandyan po ba kayo? Yung bang alam mo, matagal mo ng pinanalangin, bumigay ka na, ayaw mo na, tinanggap mo na. Sabi niya, okay na, tanggap ko na, okay na puso ko. Tapos hindi, biglang bubulaga ang pagpapala. Do you remember Abraham and Sarah? Ako naniniwala, kontento na sila. Masaya na sila. Honey pie, sweetheart, okay na, no? Ikaw na lang baby ko. Kaya siguro kung uso tawagan no, natawagan ngayon baby, babes, o diba? Okay na sila. Pero nung siguro, ako akin lang to, nakita ng Lord na, hindi kayo, okay na kayo, pero hindi ako okay sa kalagayan nyo. Satisfied kayo, pero hindi pa tapos ako. Sa panahon hindi na pwedeng manganak, kumadro na nga po pala ako bago maging pastora. Sa panahon hindi na pwedeng magkaanak, binabangga ko pa yun medically sa aking napag-aralan, talagang hindi na pwede. Pareho silang may depekto na. Pero sa panahon na okay na sila, kung yumayaman man sila, dumadaloy ang pagpapala kung sino na yung kasama nila. Pati mga pamangkin niya, pati yung mga extended family, pinagpapala na rin. Pero ano sabi niya? Oops, di pa ako tapos. Huwag kayong tumuldo. Magkakaanak kayo. And that is breakthrough. Amen. Yun yung breakthrough point ng blessing na meron sila. At yun ang gusto ng Lord sa mga huling panahon. Sa panahong magulo, sa panahong nagigipit ang marami, mapapakita niya na may breakthrough blessing sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Isang malaking pagbabago, isang tagumpay na hindi kayang ipaliwanag, solusyon na nakita mong umusad ang pagpapala sa buhay mo. Pag pinagsama po yung supernatural breakthrough, refers to an unexpected or extraordinary improvement in an area of life that a person believes was made possible by God's action or a spiritual intervention rather than solely by human effort. Pag supernatural breakthrough, isang hindi inaasahang pambihirang pagbabago. Isang kaganapan na hindi kayang ipaliwanag ng sino man, na kahit gaano katagal ang pagsisikap ng isang tao na makamta ng nais nila hindi magawa, pero sa isang iglap ay nagawa ng Diyos. Amen po ba? Ganda, no? Ganda talaga ng team natin. The word supernatural means beyond and above the natural. This is where God operates. Ibig sabihin, ang salitang supernatural ay nangangahulugang lagpas sa natural. Amen. Ako, ito yung kiniklaim ko lagi eh. Lord, we pray for the supernatural move. Supernatural intervention ng Panginoon. Ang dami po naming patotoo talaga sa buhay. Ang aking, ako nung kasi, para sa mga kadalaganan dito, ang gusto ko po mapangasawa, 6-footer. Yung kapag ako naglalakad kami sa kalsada, kaya tuwa ako sa worship leader, ini-intercede ko, baka mamaya, pagtalon niya, mahuntog na siya, taas eh. So, sabi ko,
Ang sarap lang sa tingin ko kapag kayo mataas yung jowa ko. Ang sweet namin tingnan pag naglalakad kasi biro mo nakatingala ako, napapangiti ka. Tapos siya naman nakayuko para talagang, Diyos ko, anghel na anghel ako. Siya naman talagang kay taas-taas. Parang Superman ang tingin ko. Tapos gusto ko, Inglesero. At talagang hindi, ang accent niya, pag sinabing water, ganon. Ganon naman gusto ko. Kapag bumasa ng dyaryo, Daddy, okay ka lang, Dad? Sinama kita para laitin no? Tataas kita, mamaya. Yung pag bumasa ng dyaryo, inquire. Yan, talaga nagpre-pray ko, Lord. Gusto ko, meron ba sa church noon? Wala akong makita sa church. Hanggang sa sabi ko, Lord, gusto ko 6-footer. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng SOS, napakasipag na SOS kapag may invitation ako noon for the glory of God. Kapag ako may gusto manligaw sa kanya, dumadaan yung bulaklak. Pwede bang ano? Ay, di naman ho niya kinakat yun. Pero mo, for how many years, Pastora Shirley, ang dala niya, bag ko, laptop ko. Pagkaraan ng 7 taon, dala niya na anak ko. Bit-bit niya na yung mga kailangan. Alam mo, sa totoo lang, we're not compatible. Kasi ginataan ka. Ako po ay sarsa. Sinarsahan. Sweet. Pero ikaw medyo mapait ang gusto mo. Pati pasyalan. Ang gusto niya yung mga huni ng ibon. Gusto ko mall. Pati mga palabas at telebisyon. Lahat gusto niya basketball, karate. Ako hindi. Judy Ann Santos. Vilma Santos. Akalain mo ba hindi 6-footer? Hindi rin Inglesero. Pag sinabi niyang water, buti tama na yung water mo, di ba? Water. Hindi British accent. Kundi Bicolano. Pero alam mo, sa totoo lang, for the glory of God, we're not compatible, but we're comfortable. Kapag ka pala God's will nila, kita mo, Dad, kinilig ka na. Kapag ka pala ang Diyos ang naglagay ng tamang tao sa'yo, ang Diyos ang magpapala sa'yo. Taas ang kamay ng mga kadalagahan at kabinataan para po sa inyo to. Di bali magkamali ka ng pagpili ng kurso. Di bali magkamali ka ng pagbukas ng negosyo. Huwag ka lang magkamali ng babae o lalaking pakakasalan mo. Pero ang Lord, kung magbigay, jajakpat ka. Hindi man sa paningin ng iba, kundi sa paningin ng Diyos, tatama ang buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Konting testimony lang po yun. Supernatural breakthrough. Pag sinabing supernatural breakthrough, makikita po natin ang mga kilos at galaw nila, yung sinasabing supernatural strength. Ang isang magandang halimbawa po rito ay walang iba kundi si Samson. Kanina, inaaral ko po uli. Imagine sa huling panahon ng buhay niya, partida, wala na siyang paningin. Yung pong halige na ipabagsak niya, yung pinakapundasyon ng halige, napabuwal niya. Na kapag inaral po ngayon, kahit intensity 7 na lindol, hindi mabubunot. Intensity 8, intensity 9. Oo, medyo guguho, pero hindi mabubunot ang pundasyon. Pero grabe yung intensity ng lakas ni Samson. Napabagsak niya at napaguho ang buong halige at lahat ng kanyang kalaban ay napatay. At sinabi ng Biblia, yung kanyang mga napatay ay higit sa napatay niya nung siya'y malakas pa at buo ang kanyang paningin. That is supernatural strength. Kapatid, ano nanghihina sa'yo? Emotionally, mentally, physically, spiritually? We need the breakthrough supernatural strength. Na kahit na dumating sa point na pagod na sila, ikaw malakas pa rin. Na kahit tila baga paayaw na sila, ikaw parang nag-uumpisa pa lang. Na parang kahit na sila'y tuyong-tuyo na, ikaw puno pa rin. And that is supernatural strength. Supernatural provision. Lalo sabi nila, usapan, ang hirap ng buhay ngayon, ano po? Ako po, pag nangamusta, kamusta po kayo? Okay lang, sakto. Yan ang mga sakto, okay lang. Sa may kawayan po, pag nangamusta si Pastora Shirley, sinabi niya, kamusta po kayo? Iisa sasabihin nun. Mabuti po kaysa dati. Bakit po? Kahit may bit-bit kang pagsubok, kahit nasa banig ka ng sakit karamdaman, kahit nagigipit ka, mas mabuti pa rin kesa dati dahil dumating ang pagsubok ng sakit karamdaman, kagaya ni Raven. Salamat, dumating ang pagsubok ng sakit. May pagkakilala siya sa Panginoon at naglilingkod siya sa Diyos. At sinabi ng Malakay 3:18, ipakikita kong kaibahan na naglilingkod sa di naglilingkod. Di ba mas mabuti kesa dati? Nung araw, kapag nagkasakit ka at may problema ka, nag-aamo ka.
Ang dami mong dinadamay. Ang dami mong sinisinghalan. Kahit saan ka pumunta, may dala kang toyo. Pero salamat nung makakakilala ka kay Lord. Inaccept mo siya as Lord, personal Savior. Naglingkod ka sa Kanya, mas mabuti ang buhay kesa dati. Imagine sa wedding in Canaan, naganap ang pinakamasarap na alak, naganap ang isang unang himala. Sabi ko nung una, Pastora, yung unang appearance ni Lord ng miracle, ang ginawa niya sa kainan pa. Bakit hindi nagpapakita agad gilas na ang bulag ay nakakita, pilay nakalakad, possessed tumino? Hindi. Ang first miracle ni Jesus, gawing alak ang tubig. Natanong niyo ba bakit kinapos? Kakapusin ka talaga, 1 linggo hanggang 2 linggo kasala nung araw. Raven, ilang araw ang kasal niyo? 1. Nung araw ko nagpakasal ka, 2 linggo, ubos ang savings mo. Kaya talaga mauubos. Talagang dayuhan pag nalaman nila, sobrang sineselebrate ang kasalan nun. At nandoon si Jesus. Aksidente ba? Hindi sinasadya na napunta siya dahil that is the first appearance of miracle of Jesus. Bakit? Dahil alam niyo po, isa to sa pinaka-general na pagsubok ng tao. Yung provision sa pagkain, provision financially. Kahit mali-maleta pa dala nyo dyan, kulang yan. Ayoko sanang sumimple. Supernatural provision. Ano nangyari? Sa totoo lang, ang pinakamasarap na alak, it takes years. Nung bumili po kami ng alak sa Canaan, habang tumatagal, Pastora, mahal eh. Magkano yung 7 years? Okay. Nung tinanong ko, ito 12 years. Ba't mahal siya 12 years? May mas mahal pa po, 18 years. Ibig sabihin, the more na nai-stack ang alak, lalong sumasarap. But a sudden anointing, in a split seconds, nang ibinuhos po ang tubig at sinabi ng Panginoon na ito'y magiging alak, naging alak. That is breakthrough provision. Na sa isang iglap, walang-wala ka ngayon, pero bukas, mimya-miya lang, paldong-paldo ka na. Wedding in Canaan, the first miracle of Jesus. Ayaw ng Lord na hindi ka maging paldo. Bakit? Paano patutunayan ng Lord that God is a God of provider? Amen. For the glory of God, nakapagpatayo po kami ng bahay during pandemya. By the way, ang aking asawa, bago magpastor, ay barbero. May barbershop kami. Ang pangalan ng barbershop namin, John D. Barbers. Hanggang sa dumating sa point, nagkaroon kami ng siyam na barbershop. Nagkaroon lang kami ng problema doon sa aming co-partners. Hanggang sa dumating sa point, nahihirapan po kami i-manage. Pagka hindi yun talaga calling mo eh. Hanggang sa isang barbershop na lang po kami. Doon kami nakatira. Sa totoo lang po, tears of joy lang every testimony ko. Lumaki ang anak ko sa barbershop. Hindi normal ang kanilang paglaki dahil po along the highway po kami. Isang kembot mo, kainan. Isang kembot mo, pahingahan. Dingding ang pagitan, barbershop. Kapag may magpapagupit po na medyo green joke at hindi magandang magbiro, masa ka hindi nagugupitan ni Pastor dyan yung sasabihin, sarado na po kami next week. Kasi puro babae po kami. Hindi normal. Nagja-jack and poy po kami from 7 o'clock in the morning, uuwi po kami ng 9 o'clock in the evening kung sino at unang tatakbo sa CR. Kaya ho kami, 3 CR. Isang CR na totoo, 2 arenola. Itong gandang to, nag-aarinola. Kasi dumating sa point, tip namin malaman. Wala kaming makitaan. Hindi kami, magpapag-ibig ba tayo? May pag-ibig lang ang puso ko para umutang. Meron ba tayo i-withdraw? Wala! Nothing! Zero! Ang meron lang po ako pangarap. Bago po maging asawa ko si Pastor Jan, meron pong isang subdivision sa May Kawayan. Lagi ko sinasabi, titira ako dyan. Nag-asawa kami, yun po, liliko lang ganun po yun eh. Shortcut po yun, papuntang toll gate. Sabi ko, bibili tayo dyan ng lupa, magpapatayo tayo ng bahay. Oo lang nang oo, asawa ko, bawal kumontra. Hanggang sa meron po kami nagiging customer, doon po, lagi ko ini-entertain. Sabi ko, magkano po per square meter dyan? Sinasabi pa lang po niya, yung mga katabi ko, ay mahal pala dyan, wag na lang dyan. Ako hindi, bibili kami dyan. Wala ko kaming pambili. We had nothing in our hands, but we had Jesus in our hearts. Yun po, extreme kung extreme. Hanggang sa dumating sa point, ay nasurpresa po ako. Meron po tayo isang kapatiran. Sabi niya, Pastora, pwede bang samahan mo ako? Magbabayad po ako ng cash. Ang dala ko ay 5 million.
Gusto ko habang binabayad ko, may nag-i-intercede, may nagpe-pray. So isang negosyante to, sabi ko, sure po. Hindi ko akalain na yung binili niyang lupa doon sa subdivision yun. Sobra ako na starstruck. Sabi ko, 5 years from now, magiging magkapit-bahay tayo. Sabi niya, bakit may lote na po kayo dito? Wala pa, pero magkakaroon pa lang. Namit ko po yung si Don Romeo. Sa Starbucks Marilao, sa gilid po, wala sa loob ng aircon. Sabi ko, hello sir, si Pastora Diwani po ito. Okay, habang nabibilang po ng 5 milyon. Sabi niya, 5 years from now po, bibili po ako, kaya ho sana pag may bakante, just call me. Sabi niya, okay, ano pong business niyo? Pastor po. Lalo akong titiningnan. Alam niyo mga kapatid, after 5 years, sabi ko, at the age of 50 years old, may bahay at lupa na ako. Sakto po, pag edad ko po ng 50, bago lumipat ng 51, ginagawa po ang isang magandang bahay na binigay ng Lord. Palakpakan natin si Lord. O hindi tayo extreme. Sabi mo, wala kang ganito. Alam niyo, for the glory of God, naglakas loob po ako. Punta po ako ng bangko. Sabi ho ng mga nandun, CMT ba naman ang PG ang nandun? Manager. Tapos mga pastor pa. Tapos ang mag-survey pa. Lingkod din ng Diyos. Alam mo, sabi niya, Pastora, nandito kami para lamang tulungan ng mga walang bahay na pastor. Sana puwersa sila. Decline ako. Denied. Sabi ko, anak, denied eh. Siguro kayo na magpapatuloy, mala Davids and King Solomon. Ikaw na magpapatayo. Then one time, may tumawag. Hello, Diwani Magaling Oliva? Yes. Sabi niya, ma'am, you are qualified to avail, ganito. Wala naman po akong pera. Ba't ako pinagan? Sabi ko, scammer kayo, scammer. Sabi niya, hindi ma'am, kung gusto niyo po, magkita po tayo. Nakadamit po ako, naka-uniform po akong BPI. I love BPI. No. Hello, Raven. Tapos sabi niya, ma'am, scammer. Sabi ko, scammer ka. Sa isip ko pa naman, bad. Sabi ko, sige po, gusto niyo makita po tayo sa bangko. Sabi ko, hindi, sa Starbucks. Sabi ko, uunahan na kita. I-scamin kita. Sige, galit ako sa scammer. Dami yung na-scam sa amin. At alam niyo, pagkatapos puta kami, nakita ko sa Starbucks, naka-uniform. Hindi ho namin napag-usapan ang paglo-loan. Minister ko po siya, iyak siya ng iyak. Hanggang sa nagkaroon po ako ng pagkakataong mag-share doon po sa bangko. Nasharean ko yung manager, sabi ko, ito lang to. Alam ko, denied din ako dito. Decline ako. Sabi niya, ma'am, akin na po yung mga Xerox na lang po yan eh. Wala na, suko na ako kay Lord eh. Okay na ako. Pero Lord, alam ko, yung damdaming ito, wag mong iwawala. Yung kontento ka, masaya ka kahit merong kulang sa'yo. Pagpapala yun, kapatid. Yung po bang nakakatulog ka kahit na yung kama ko, regalo pa nung kasal namin. Spring niya, tumutusok na. Nilalagyan ko na lang po ng makapal na kama. Alam niyo kung gaano ka-extreme ang faith ko? Magpapalit lang ako ng kama kapag bago na ang kwarto ko. Magpapalit lang ako ng pinggan kapag bago na ang lamesa ko. Kaya yung pinggan ko nagtututong na eh. Yung kahit nagawin mo still, wala na, nangingitim-ngitim na. Wala yun, wala. Pero purihin ng Diyos. Walang maikli o matagal na panahon kapag dumating yung supernatural breakthrough. The rest is history. Nag-run po pero mo, magsisingkwenta ka na. Bigyan ka ng pagkakataon. At salamat sa Panginoon, the rest is history. Nung magbabayad na kami ng loan, heto na. Hindi nga pumasa yung ATM ko eh. Wala namang ATM ang anak, ang asawa ko. Bigla pong natanggap sa magandang trabaho ang aking anak, si Pastora Kai. For the glory of God. Pandemya, natanggap po siya. Maganda po yung kalagayan. At nang magbabayaran ng loan, syempre, may anak ang pinagpala na siyang tumutulong sa iyo ngayon para maging maayos po ang pagbabayad namin sa loan. For we know that all things work together for good for those who love the Lord. Wala kang nakikita ngayon, pero ang supernatural breakthrough, may tinalaga na ang Diyos. Supernatural success. Akalain mo nagdala lang naman si David ng cheese bread, ng gatas, ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Pero alam mo, nakipaglaban kay Goliath, kinabukasan trending na sa Instagram tsaka sa Facebook. Bakit? Tinalo ang labanang matinding, hindi basta-basta mananalo. Anong labanan? Heavyweight versus lightweight. Gaposte ang taas at laki ng kanyang kalaban, pero yung supernatural success, naranasan niya. Stay lang tayo sa Lord, nandyan ang supernatural strength.
Sino may sakit karamdaman? Supernatural healing. 12 taong inaagasan ang dugo. Naubos na ang pera. Wala na nga gustong sumama ata. Bakit? Nag-iisi. Mahipo lang ang nailayan ng damit ng Panginoon. Kagaling ako. Maliit na faith. Hindi niya na sinabing, mayakap ko lang, malehans lang ako, magtama na lang mata namin ni Jesus. Gagaling ako. Hindi, dulo lang ng damit. Sa dami po ng humihipo, sa dami po ng bumabangga, sa dami ng nakakagalaw ng damit ni Jesus, sabi ni Jesus, may lumabas na kapangyarihan sa akin. Sinong humipo? Imagine, sa dami ng humipot, nakabangga, nakakiskis ng damit niya, tanging ang nakapagpalabas ng kapangyarihang meron ng Panginoon, yung 12 taong inaagasan ng dugo. May supernatural faith, kaya may supernatural healing. God is good all the time, and all the time, God is good. Pasensya na, introduction lang yun. Number 1, the God of supernatural breakthrough is the God of great power. Everybody say, great power. Sabi ni Jeremiah, you have made the heavens and the earth by your great power. Ginawa mo ang sandaigdigang ito dahil sa iyong kapangyarihan. So the God who created everything has power over everything. Tandaan po natin yan. Sa mga taga JIL San Marcelino, sa tuwing dadaan po tayo sa anumang mga hamon ng buhay, the God who created everything has power over everything. Gaya ng sinabi sa Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. So if God created the entire universe out of nothing, there is no problem greater than Him. Kung nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan, sansinukob, mula sa wala, sa walang problemang malaki para sa Kanya. Lumalaki po kasi ang problema kapag sa problema tayo nakatitig. Do not look to the bigness of your problem, just look to the bigness of your God. Kapag malaki ang tingin natin sa Diyos, hindi natin natatanaw halos ang problema ng buhay. His power never diminishes. Isaiah 40 verse 28 says, the Lord is the everlasting God. He does not faint nor grow weary. Tayo po napapagod. Tayo po nauubusan, kinakapos, natutuyo. Pero ang Diyos, hindi kailanman nauubusan, hindi natutuyo. Ang kapangyarihan niya ay laging malakas. Ako po ay 38 years nang nagpapastor. Going 39. Dumadating sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na pong bumitaw, buti na lang siya ang nakahawak. Yabang ko pe, bibitaw na ako, Lord. Kailan ka pa humawak? Ako humahawak sa'yo. Ang dami talagang mga labanan. 2012, isang napakalaking hamon po sa church na aking pinagpapastoran. Lumipat po kami sa isang building na from 10,000 ang upa, naging 40,000. Grabe talaga yun. Sabi ni Ate Menchi, Pastora, wag muna natin gamitin ang faith. Sabi ko, di po ba, wala. Nilalambi ko si Ate Menchi kasi foul eh. Pero pinagbigyan po niya yung faith ko. Lipat po kami. Na talagang ang umaaten po ay 500 ang umaaten. Nagkaroon ng office. From nothing talaga yun. Pinatawag ko po yung CMT. Sabi ko, uupa tayo ng 40,000. Natingin silang ganyan sa akin kasi dating sinihan. Pero naniniwala ba kayo? Na kapag tayo ay lumakad sa pananampalataya, nag-take ng risk, at ito'y kalooban ng Diyos, kapag may vision, may provision. Aba, nag-oohan CMT. Nag-overflow yung pagpapala. Kami po nagpagawa eh. Ilang room po iyon. Abe, dati yung office ko po, wala. Hindi yung kongregasyon, table lang, office na eh. Wala po talaga eh. Nasarap kami. Then after 3 months, nasunog. Sunog. Di ako nagkakamali, 15 hanggang 20 bumbero pumunta ho ng panahon yun. That was June, Daddy, nasunog. Meron pong isang mayaman po sa amin, hindi man milyonaryo, nirigaluhan kami ng buong instrument. For the glory of God, sa Bulacan nun, ako may pinakamagandang instrument. For the glory of God. Ang aking backup singer ay dati pong backup ni Gary Valenciano. Ang mga bahista ko talaga naman, galing po sa sementeryo, sa mga bar. Pagka ho nag-testing yun, Sharona, mga gano'n. Dumadrums pa lang talaga, nawalilimutan mong born again ka. Hindi ako nagyayabang for the glory of God. Ang gagaling ng boses, ang gagaling nilang tumugtog. Parang kahit keyboard lang, puno na.
Okay na, kahit wala na sila, for the glory of God. Pero minsan, kapag magaling ka't walang anointing at utak mo lang ang napuno ng galing, di rin pala maganda. Because anointing makes difference. Nasunog po yung instrument, pati ho sila nawala. Wala nang tutugtugan eh. Sunog lahat. Pagkatapos Tuesday po yun eh. Di ako nagsalita 3 days. Kasi that time na-split ang church. 48 na leaders, workers, mga pastor, giver, umalis po sa church. Sabay sunog po. Lumilipat kami ng 48. Solid yun. May mga pastor doon. May mga leader. May mga giver. Tapos namatay pa yung nanay ko. Namatay yung tatay ko for 1 week. Nagpapalpitate po ako. Nag-anxiety attack ako. Walang panahon para mag-anxiety attack kasi kailangan lumaban ka eh. Kailangan wag mong indahin. Dumating po sa point. Sabi ko, okay lang yan. Ang problema. JIL nga, nang pinalayo sa Orolyo, nasa gilid eh. Basta kailangan microphone. Sabi po ng manhead namin, wala nga po microphone. Pag hinawakan niyo po, mapapasok kayo hanggang ngayon, mainit. 3 araw na, mainit pa eh. Sabi niya, okay lang yan, upuan. Wala rin po pag inupuan niyo, mga lagutok na. Sunog. Wala, unti-unti na ako nanlata. First time ko nagsalita, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nagsalita ako, Friday, lumunod na ako. Friday night, may kumakatok Chinese. Sabi niya, Pastora, nasunog po pala. Wag ko kayo mag-alala. Bibili tayo ng bago. For the glory of God. Eto, saan mo dadalhin? Tumawag po yung isang kauna-unahang nagkaroon ng mall sa May Kawayan. Pumupunta pa lamang po ang mga taga-Victory, CLSF, mga church. Na alam nating mayayaman, bumaback out na eh. Per square meter po eh. Kamahal. Alam mo, sabi po ng may-ari, sabi ko, pasensya na po kayo, wala kaming pera ngayon. Sunog na sunog nga po eh. Hindi ko nga ho alam eh. Wala nang mukhang hiyaharap po ngayon sa finance. Alam mo, sabi, hindi ko naman kayo sinisingil eh. Pumunta kayo dyan, kunin nyo yung second floor. Na yung second floor, kaya mag-accommodate hanggang 800. Uupa lang kayo kapag naka-recover na kayo. Imagine, praise God. Nung nandun po kami, libre lahat, libre tubig, libre upuan, libre lahat for 9 months. Lumalago na uli May Kawayan. Sabi nung may-ari, malago na kayo. Sabi ko, opo, magbabayad na po kami. Alam niyo po, lahat ng tagumpay may pinagbayaran at sa pinagbayaran natin, kasama ang Diyos na nagbayad sa lahat ng yon. Breakthrough begins with recognizing how great God is. Psalms 145 verse 3. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Isang bata pong natakot tumawid sa isang tulay. At dahil po sa malakas na hangin, halos nangangatog siya. Hawak siya ng kanyang ama at ang sabi ng ama, anak, ba't ka natatakot? Huwag kang umiyak. Hindi ikaw ang may hawak sa akin, kundi ako ang may hawak sa iyo. Ganon din po ang Diyos. Hindi niya tayo bibitawan. Bibitawan ka ng tao, kaiinisan ka, kasasawaan ka, kapipikunan ka, pero ang Lord, hindi nawawala ang kanyang pagmamahal. Hindi nawawala ang kanyang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Number 2, the God of supernatural breakthrough is the God of His outstretched arm. Jeremiah 32:17 says, by your outstretched arm. Pinagdiinan niya roon, sinabi niya. So, ibig sabihin, God intervenes in impossible situation. Pag sinabi raw pong outstretched arm, it is a symbol of God's intervention and action. Kasi sinasabing God intervenes in impossible situation. Exodus 6:6, I will redeem you with the outstretched arm. Favorite ko po itong testimony. Meron pong extension si Pastor John sa McDonald's, doon po sa May Kawayan. So may ilalim po yun. Malaki po. Ganito po halos kalaki yung... So, ang nangyayari, wala kaming place. Nirentahan niya yun every Sunday. Kaya lang, kakain ka ng 4-5 na consumable. Kaya puno eh. Kasi may burgers, spaghetti ka pag-uwi mo eh. So, puno yun, linggo-linggo. Puno yun, linggo-linggo. May mga nakipag-covenant hanggang sa dumating sa point. 10 yung nakipag-covenant, magpe-pledges weekly. Hanggang yung 10 ng hinawa, naging 7, naging 8. 2 na lang po yung pastor dyan. Alam niyo, one time, nagturo po ako 3 beses. Partida, may 2 meeting po yun. Pagdating po nung paggabi na, evening service siya, sabi niya,
Mami, magturo ka naman sa sa McDonald's. Sabi ko, kung sinabi niya yun sa church, sasabihin ko, hoy, 3 beses na ako nagturo, hindi, alam niyo kung saan niya sinabi? Sa bahay. Wife, submit to your husband. Nakahiga na ako, nagpapahinga na ako, sabi ko, sige, yun yung pinaka-preaching ko na parang nakahiwalay na yung kaluluwa ko. Kasi 3 beses kang nagturo, 2 meeting, sobrang pagod. Puyat ka ng Saturday kasi may conference ka. Para akong supernatural strength. Pero parang wala na. Hindi na talagang, wala na akong maisip. Pero preach pa rin ako. Nung nagpipreach po ako, sabi ko, wala ka ng pera, pero gusto mo nang magpakamatay. Ang liit naman ang tingin mo sa buhay mo na nilalang ng Diyos. You are precious in the sight of God. Huwag mong paliitin ang value mo. Wala ka ng pera, gusto mo nang magpakamatay. Ganyan ako ng ganyan. Pagkatapos ko po mag-preach, umakyat na ako sa taas, umiinom na ako ng kape habang sila nag-victory proclamation. May lumapit po sa akin. Mag-asawa, tapos may 3 anak, sunod-sunod ang laki. Tapos yung, hindi pa, walang COVID noon, that was 8 to 9 years ago. Tapos po yung lalaki, payat, naka-face mask. Tapos ako, akala ko namamalimos, kinuha ko po yung natitira kong burger, iaabot ko, sabi niya, hindi po okay na, pastora, nakakain na po kami. Pastora, ibig sabihin, umattend. Sabi ko, ano po may paglilingkod ko? Sabi niya, pastora, gusto ko lang po magpasalamat. Yung bag niya na parang bayong, may kinuha po siya, tatay. Alam mo kinuha? Bote po ng lason. Bote po ng asido. Sabi niya, pastora, bago kami magpunta rito, nagluto po ako ng kalahating kilong lugaw. Papatakan ko po ng lason. Papatayin ko na po itong 3 anak ko. Kapag nangingisay na, iinom na rin po kami mag-asawa. Kasi po ang aking asawa po'y na-diagnose na may sakit sa baga. Buntis po ako ngayon. Masailan na aking pagbubuntis. Nawalan po siya ng trabaho. Aalis na po kami sa tinitira namin. Ipamasahe papuntang probinsya, wala po. Ang naisip ko na lang, madadamay pa po yung nasa tiyan ko at yung mga anak ko sa kahirapan, di sabay-sabay na kaming mawala. Desperado na po ako. Kumatok po yung asheret nyo. Sabay, gusto niyo ng burger? Sigawan po yung mga anak ko. Burger, burger. Sabi niya, paano? Panahog na sa lugaw na asin, pala ako, burger pa. Sabi niya, kayo mag-alala, libre ni pastor. Sumama kayo sa akin. Tapos ipapamasahe ko kayo. The rest is history. Pero alam niyo po, sabi niyo kanina, wala ka lang pera, gusto mo nang magpakamatay. Hindi ko alam kung meron nung nagsabi sa inyo, pero yung nag-imbita, tinititigan ako, wala ko alam dyan, wala ko alam. Imagine, merong divine intervention, divine appointment ng Lord, even you now. Kaya ka nandito, may divine intervention, divine appointment ng Lord sa'yo. Amen! The rest is history, umuwi ng probinsya, naglilingkod na lang ngayon sa Panginoon buhay. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kasaysayan, Diyos din siya ng karanasan. He parted the Red Sea. He did the impossible for Israel. Sa kasaysayan ng buong daigdig, maluluma ang siyentipiko at maging ang pinakamatalinong tao, paano nahati ang karagatan. Pero dito pinakita ng Diyos, kapag wala ka ng madaanan, gagawa ang Diyos ng panibagong daan. Ubus na ang paraan mo, ang Diyos maraming nakaimbak na paraan. Kung said na ang isip mo, pero ang Diyos puno pa rin para magbigay ng panibagong daan. And God fights battle for His people. Deuteronomy 3:22, the Lord, your God, shall fight for you. Wala tayong literal na laban ng pisikal, pero matinding laban, kapatid, heto. Nakangiti ka ngayon, pero ubus ka na. Alam mo yung depression, hindi naman halata minsan yan. May mga lalim na ng depression, kasama mo pa. Siya pa pangunahing nagjo-joke, pero pag uwi niya, gusto nang magpakamatay. Uso na ngayon ang mga bullying. One time, nung nabully po yung anak ko, si Kat, sakit ng pagkabully. Naku, nalilimutan kong pastor ako pag anak na pala. Kaya naintindihan ko si Kuya Ed. Pero instead na, sabi ko, anak, yung bully sa'yo, instead na namnamin mo, fight. Binuli ng binuli. Sumasayaw kasi. May nakita pa nga ako, hindi ko na sinabi sa kanya. Noon lang daw sila nakakita ng bolang sumasayaw. O ngayon ko lang na-reveal. Sabi ko, labanan natin, ano mang gawa ng kaaway. Kapag may negative, may positive. For the glory of God, natawid.
Minsan, alam nyo po, hindi lang naman mga kabataan ang binubuli, pati tayo, binubuli ni Satanas eh. Kaya mo yan? Wala. Wala ka. Diba? Nilalagyan niya ng negatibo isipan natin. Tinatanggal niya kumpiyansa mo, dinidiscourage ka niya. Nilalagay ka sa sitwasyong nakaraan para magsisi ka, hindi mo nagawa yun. Nagkakaroon ka ng regrets. Kaya nangyayari, hindi umuusad yung buhay mo. Naalala ko po nung ako'y nagtuturo sa bilangguan, napunta po ako sa bilangguan ng mga babae. Meron po ako doon nakausap. Siguro ang edad niya mga 58. Grabe ang itsura niya, mukhang 45 lang. Ang puti-puti. Ang ganda ni ma'am. Nung nag-go-word of God ako, nang one time nakausap ko siya, sabi ko, ma'am, if you don't mind, ano po yung case niyo? Nakangiti habang nagaganchilyo. Pinatay ko asawa ko tsaka kabit niya. Oh my God. Pero yung ibang tinatanong ko doon, wala, nadamay lang ako eh. Napagkamala. Siya hindi. Nakangiti, tiningnan ako. Sabi niya, alam mo, pastora, ako yung ilang taon na rito, habang buhay ang sindensya sa akin. Nakaka-15 taon na ako dito. Sabi niya ganun. Nag-asawa ako, ang dami kong negosyante, ang dami kong negosyo kasi minana ko yun sa pamilya ko. Instant mayaman ang aking asawa. Instant magandang kabuhayan meron ang kanyang pamilya. Pero ang pinakamasakit, pastora, masakit to. Kung saan ay walang-wala siya at nagkaroon siya dahil sa akin, nagawa pa niya akong saktan. Nagawa niya pa akong kaliwain sa sarili ko pang bahay. Kaya nung pinapatay ko sila, paulit-ulit ko silang pinapatay, patay na sila. Pastora, nung nakulong ako at nasintensyahan, araw at gabi pinapatay ko pa rin sila. Araw at gabi pinapatay ko sila sa isip at puso ko. Dumadaan ng taon, di ko nararamdaman kasi araw-araw pinapatay ko sila. Hanggang sa dumating po kayo, Bible study rito. Doon ko nakita ang tunay na malaya. Hindi laya ng pisikal, kundi laya ng isip at puso. Maraming taong nasa mundo ngayon, hindi nga na nakakade ng bakal, hindi nga nakaposas, pero nakaposas ang isip at puso sa galit, pag-aalala at takot sa buhay. Pastora, gusto ko sabihin sa'yo, hindi ko alam kung mabibigyan ako ng parol o patawa ng iikli ang aking pong sintensya. It doesn't matter to me. Ang pinakamalaking pagpapala sa akin ngayon, nakapagpatawad ako, ang kalayang isip at puso't kaluluwa ko. Inilaban ako ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So the Lord your God shall fight for you. Yung laban na kinakaharap po natin, nung isang araw po, kwentuhan kami ni Senator nung pumbirthday ni Kuya Ate Dory. Na-bless po ako sa kanya. Tutulo na yung luha ko. Pero grabe ba? Ikaw na nagkukwento. Ako naiiyak. Ako natatakot. Sabi ko, Sen, sa totoo lang, pigil na pigil po ako makipag-away. Hinimas po ko, wag. Alam natin ang katotohanan. At ang katotohanan hawak mo sa harapan ng Diyos at kahit kanino ang papadali sa ilalo ng lalakaran mo. Yun ang magtatanggol sa'yo. Yung buhay na nililinis ni Kristo. Ang Diyos ang lalaban, magpatuloy lamang po tayo. Amen. Palapakan natin si Lord. Konti na lang po. God can open doors that no one can shut. Nadidinig na natin ang mga katagang ito. Revelation 3:8, I have set before you an open door. Everybody say, open door. Dati batang isip po ako, sabi ko, di ba may standard ng pinto? Kung gusto mo ng mas malaki yon, extra na yon, extraordinaryong pinto yon. Gaano kalaki kaya ang pinto ng langit? Tingnan niyo po yung palad niyo. Sige lang. Gaano kayang karaming pera dumaan dyan? Alam niyo yung pera, mas matagal yung nakasama yan kaysa asawa niyo. Mas madalas yung kasama kaysa Bible. Mas una yung nakilala kaysa sa jowa niyo. Dahil noong pa, kahit wala kang trabaho, nagkakapera ka. Pero paano kapag ang palad ng Diyos ay binukas at ibigay sa palad mo? Di ba aapaw? Kapag ang pinto ng Diyos ay binuksan niya para sa'yo, ay grabe, baka pinto pa lang nun. Sinlaki na ng pinakamalaking building sa buong mundo. Sabi niya, God can open doors that no one can shut. Naalala niyo nang si Pedro ay nakakulong, nakakadena, nakita po natin na kung saan ay sarado ang pinto. Lahat may bantay, pero nang kumilos ang Diyos, kusang bumukas ang pinto. Amen. Ang breakthrough, blessing, kusang bumubukas ang pinto. Apply ng trabaho yung aking anak, gusto niya na mas mataas.
Wala din pong tigil ng pag-aaral. Nung magtapos po siya gumraduate po siya, nag-MBA po siya. After the MBA, 1 year lang nagpahinga, nagpa-PhD po siya ngayon for the glory of God. Siya po ang may pinakamalaking gawain po sa GLMA Kawayan. Extension coordinator ko po, assistant pastor, youth pastor, admin. Sabi ko, anak, huwag mo kakalimutan, mag-aasawa ka pa. Pero hindi pa po ngayon. Tapos nag-aaral pa po. Kumuha pa po ng isa. Professor po ngayon ng STI. Extraordinary kesa po sa akin. Kasi ako, kumadrona, bumagsak pa sa board exam. For the glory of God. But anointing makes difference for the glory of God. Sabi ko, anak, yung university yung pinag-aaralan ko, hanggang ngayon, di ako bumagraduate. University of the Holy Spirit. Glory to God. Doon ho kami magka-classmate ni Pastora Shirley. Breakthrough does not depend on human strength, but on God's power and action. Magtiwala, maniwala na may kayang gawin ng Diyos sa hindi mo kayang gawin. Amen. And number 3, the God of supernatural breakthrough is the God of the impossible. Yung imposible, nagiging posible sa Diyos. Jeremiah 32:17 says, nothing is too hard for you. Siguro po kung meron akong friend dito, sayang di ko na ilagay anak yung mga picture mo ng video mo. Last February po, isa ho yun sa mas matinding pagsubok po namin pinagdaanan ngayon. As of now, in Jesus' name, tapos na. Nagturo po ako sa District 4, Manila. Sampaloc. Si Pastora po kasi, naging kaibigan ko, sabi niya, Pastora, mag-anoint ka naman sa amin. So, February, nag-anointing oil po kami doon. Pero last year, anniversary na, ako rin po speaker. Ni-request daw pong ako po mag-anointing oil. Bago po yun, may 3 days po kaming conference. Nagturo po ako, nag-anoint po ako ng mga leader. Sobrang pagod po talaga. Sabi ko kay Kat ho kasi sila, sabi ko, wag na kayong umate ng first service. Kay Kat. Si Kai po magdadrive sa akin. Daddy niya magtuturo po. At yung church po niya, 3 services po iyon. Plus 3 extension. Lahat yun, pag Sunday, pinuturuan po nila. Sabi ko, kami na lang ni Dad. Si ate, pagdadrive ako, ikaw magpahinga ka ng gusto, bunso. Hindi niya ho kaya. Pagdugong Kristiyano ban no? Pagdugong Kristiyano ban talaga, nananalaytay Gusto niya pong gusto niya pong pumunta to secure the music team. Jam head po siya and man head po ngayon. Hindi niya kayang iwan. Turo po ako, anointing. Talagang praise God, na-enjoy ko yung anointing. Sabi ko, di maubos-ubos ang tao, Pastora. Naka-live po pala. So, yung ibang mga kapatiran sa extension, nakakita naka-live, pumupunta po for the glory of God. Sabi ko, bakit ho ganun? Di nauubos. Kaya kung sila nagtatakbo, praise, glory to God po. Mas matagal po yung anointing kaysa po sa word of God. Bandang uli po, hinahawakan na po ako ng usherette nating kasama ko. Sabi niya, Pas, kailangan nyo na pong umalis. Nung makita ko si Kai, umiiyak po sa labas. Last February po ito, umiiyak sa labas. Di ho ko kinakabahan. Manhid, may anesthesia ng anointing. Paglabas ko, sabi ni Kai, makailangan po nating tumakbo na ospital. Sabi ko, bakit? Na-aksidente si Kat. Talagang hindi ko mahalamdaman kung ano mararamdaman ko. Sabi ko, aksidente, bakit? Nakamotor si Kat. Kinat. Pagkatapos po, bumagsak. Sabi niya, ang alam lang, mami, duguan. Umiiyak na siya. Sabi ko, okay, sige, kalma lang natin. God is in control. Can I have the phone? Sabi ko, pakitawagan sino nagbabantay. May nagbabantay po, yung ating pong YN head. Sabi ko, loudspeaker mo. Ni loudspeaker, tinodo. Sabi ko, in the name of Jesus, I speak life. Binabawi ko ang buhay ng aking anak sapagkat maglilingkod pa siya. So nagpray ako na nagpray. Kinikilabutan daw po sa emergency yung mga nandun kasi po pati sila nagtaas ng kamay. Kasi naka-loudspeaker, literal na loudspeaker, tinodo. Kaya po pati mga nurse tumahimik. Alam nyo ho, yung nanay, si nanay, natural na nanay, pagpunta ko po doon po sa hospital, sa Chinese hospital, nadaan po kami doon, wala pong tamang informasyon. Nahulog daw sa ilog, duguan daw, paralisado, hindi ho Pero nung makita ko po yung picture ng anak ko, duguan ho talaga. Talagang hindi mo makikitahan ng pag-asa. Pero for the glory of God, sa Diyos po kapurihan. Nung pumapasok po ako doon sa emergency, may umiiyak, meron pong nilalagyan ng ang dami na pong nangyayari. Kung bakit ang tagal ba kung makita yung anak ko,
Pero purihin ng Diyos, pati po yung doktor, pati yung nurse, pati nag-e-x-ray, sinabi niyang sa totoo lang po, kung may na-damage man sa katawan niya, okay lang po, pero na-protectionan po yung kanyang ulo. Pag nakita niyo yung helmet, sira po yung helmet, pumalo yung ulo. Yung ulo po ang pinakasensitibo. Alam ko pong ayaw ho ng kaaway na mangyari po ang purpose ng Lord sa buhay ng anak ko, sapagkat within 6 to 9 months, nakabuo po siya ng isang banda from nothing. Hindi marunong tumugtog, hindi marunong mag-keyboard, hindi marunong pumalo ng drums. From 6 to 9 months, tinrain niya po yun. Bukod sa na-born again, na-i-present niya po na aming conference, tapos po yung mga nanay, umaatin. Ayaw ho ng kaaway na maging epektibo ka, pero ang battle ay hindi sa'yo, kundi battle para sa Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi nung iba, wala, tutusukan na ng bakal yan, yung bakal niyan, dala itatanim. Ang bilis po ng recovery. Parang yung kay Raven, iba talaga yung naglilingkod kay Lord, purihin ng Diyos. Ang dali niya pong nakarecover, tumutugtog na ngayon, gumigitara na, nagki-keyboard, naglilingkod na sa Panginoon. Dumaan kami sa apoy ng pagsubok, subalit hindi natupok sapagkat merong Diyos na sumanggalang ng pagsubok. Amen! Nothing is impossible with God, for with God nothing shall be impossible. Let her be God specialized in hopeless situation. Ezekiel 37:1-10. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, mag-preach ka. Paano ako mag-preach? Puro bangkay ito, puro buto to, puro kalansay. Pero sabi niya, magturo ka, nag-preach siya. Unti-unti itong mga kalansay, literally, nagkakaroon ng litid, nagkakaroon ng laman. Nung mabuo na yung katawan, walang buhay pa rin. Tawagin mo ang hangin at hingahan sila. Tinawag niya ang hangin, nagkaroon ng Espiritu ng Diyos na buhay ang lahat ng kalansay na ito. Pagpapakita na ang specialty ng Lord, kapag nasa hopeless situation ka, mabubuhay muli ang pag-asa. Pinakamasakit po yung mawalan ka na ng pag-asa, no? Napapatid na yung litid ng ating kaisipan. Yung pag-asa na kung saan, kahit wala kang nakikita, basta buhay ang pag-asa, buhay kang lalaban sa buhay na ito. Specialty ho ng Lord John, kamusta po yung pananalangin nyo sa mga anak nyong di nagbabago? Si Pastor John, dating drug addict. Di ba, Daddy? Oo. Pakita mo nga itsura mo kung drug addict pa pang itsura. Tayo lang, tanggalin mo. Tayo ka, pakita mo sa kanila. Kanyo, gano'n ako kamahal, sumusunod. Oy. Yan, di ba? Ano sinabi ng ni anong artista yon, di? Alam niyo po si Pastor John, dating drug addict po yan. Dating basurerong drug addict. So, pag basurero ka, maliitan lang yung droga mo. Rugby lang yun. Tablet-tabletas lang, sirup-sirup. Pero kapag malaki po yung nakulimbat niya sa pagbabasura, pinagsasabay-sabay niya po yun. May syrup, meron pong gin, tapos magmamariwana, sabog na sabog. Siya yung pinaka-black sheep sa kanilang pamilya, kaya hindi ho siya pinakikialaman na, wala, kainuman niya nga tatay niya. Ubusan sila ng lakas sa inuman eh. Kasi dumating sa point, taga Bicol siya, umuwi dito sa Manila para maayos ang buhay. Hindi, doon siya naging addict. Doon siya nagkaroon ng buhay na wasak. Hanggang sa isang araw, sumakit po yung tagiliran. Nagpa-check up, acute appendicitis, kailangan niya na magpa-opera. Alam naman po natin na may consider minor yan. Na pagka ikaw may pera, madali lang yan operahin, tapos yan, okay na. Pero sa kagaya mo walang pera, pain pa lang yan, mamamatay ka na. Wala. Walang sumasaklolo. And then one time, dahil kilalang addict siya, nadinig niya sa kapitbahay, merong preaching. Sabi nun, kung ikay may sakit karamdaman, ipatong lamang kamay sa bahagi ng may sakit at ang isang kamay itaon sa langit, sabihin mo sa mga latay ni Jesus, ikay pinagaling. Pero mula sa labas siya, tinaas niya yung kanyang kamay, nadidinig niya sa television, si Brother Eddie pala yun, Jesus the Healer. Nang itinaas niya yung kanyang kamay, suddenly, the sudden anointing, gumaling, nawala ang pain. The rest is history na born again, nakakilala sa Panginoon, nakakilala ng pastor, may anak na ngayon, naglilingkod sa Diyos for the glory of God. Hopeless situation. Nawawalan ba ng pag-asa? Sa Diyos may pag-asa. 3 minuto na lamang po. God's breakthrough often comes when we least expect it. Isaiah 43 verse 19, behold, I will do a new thing. Everybody say new thing. Sister, pag binigyan ka ng cellphone, brand new or second hand? Brand new. Diba? Natural. Si Lord gusto niya brand new. Kaya nga ikaw brand new eh. If anyone being Christ is a new creation, the old has gone and the new has come.
Kaya laging may bagong gagawin ng Diyos. Sa 34th anniversary ng JIL San Marcelino, laging may gagawin ng Diyos na bago. Amen! So our church anniversary is a testimony of God's supernatural breakthrough. Sa huli po, ulitin ko, our church anniversary is a testimony of God's supernatural breakthrough. Why? Because God has sustained the church. Lamentation 3:22-23. Kada anniversary, di ba, may mga nawawala pero merong bago. Well, yung mga nawala na nagbigay ng sakit sa puso ng Diyos, ang verse po doon, unless the old has gone, the new has come. Nung nawala po yung buong music team namin, kasama yung instrument, ang naging head agad, si Pastora Kai, 9 years old siya yung head. Drummer. 7 years old, nung tumanggap siya kay Lord. So at the age of 13, lahat ng instrument kaya na po. At the age of 16, pulpit minister na po. For the glory of God. Sa Diyos po, kapurihan. Ang alam ko lang po, pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa Diyos ay paglingkuran ng Panginoon. At dumating po sa point, dito nakita natin, ang matagumpay na buhay ay may pinagdaanan na kasama ang Diyos na lumaban. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung buhay pa ang simbahan ngayon at may malakas na biyaya, ito'y dahil sa katapatan ng Diyos. Kung lumalago ang simbahan ngayon, ito'y dahil po sa pagmamahal ng Diyos. Kung may mga himala ng kagalingan mula sa sakit karamdaman, ito'y dahil sa kapangyarihan ng Diyos. And let it be, God has provided for the church. Philippians 4:19, my God shall supply all your need. Walang anibersaryo, walang mga activities. Kapag may vision, may provision talaga ang Diyos. Kapag may gagawin ng Panginoon, nandun na ang kanyang provision. And God will continue to lead the church into greater breakthrough. Amen! Alam mo, ngayon ang review ka na lang, hoy, breakthroughan ngayon, ha? Bawal na mainis, bawal mapikon, di lang naimbita sa birthday, ayaw na. Lipatan ng lipatan, puro JILD naman. Ayoko na dyan sa San Marcelino, dito na lang ako sa Sampaloc. O, diba? Ayoko na dyan, sa PG na lang ako. Sa amin po, yung mga lipatan ng lipatan sa PG, nagtuturo rin po ako sa PG. Kaya habang nagtuturo ako, nakaganyan sila. Amen. Wala siyang choice Amen. Ba't kaya ganun, ano? Masarap naman maglingkod. Kuya, masarap malingkod? Masaya ba ang malingkod? Lumulungkot lang kapag may issue puso natin Hindi ako sinama. Ba't hindi ako dinala? Ba't hindi? Di ba? Lingkod lang. Nothing more, nothing less. Mahal natin si Lord. Mahal natin ang pastor. Mahal natin ang leadership. Kaya maglilingkod ako kahit bako-bako minsan ang daan. Matutuwid lang yan kapag laging nandyan si Jesus sa buhay mo. Amen. God will continue to lead the church into greater breakthrough. Ephesians 3:20. Able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Tandaan po natin, more souls pa ang dadali ng Diyos. Maraming kaluluwa pa. Sapagkat ang pinakamagandang araw sa simbahan ay hindi yung nasa likod natin, kundi yung nasa harapan natin. Dahil may paparating na ating kakamustahin at ilalagak sa harapan ng Diyos. Mas marami pang kaluluwa na maliligtas, mas marami pang pamilyang mababago, mas marami pang himala na gagawin ng Diyos. JIL San Marcelino, are you ready for the breakthrough, supernatural breakthrough? In conclusion, as we celebrate the 34th church anniversary, let us remember this truth, that God we serve is the God of great power, creator of all things. His strength has no limit. The God who acts, He is not silent, He is not indifferent. He works on behalf of His people. And number 3, the God of the impossible. Walang sitwasyon na mahirap po sa Kanya. Walang pinto na hindi Niya kayang buksan. Walang pangarap na hindi Niya kayang tuparin ayon sa Kanyang kalooban. Therefore, let us declare together, O Lord God, You made the heavens and the earth. By Your great power and outstretched arm, nothing is too hard for You. Shall we give a clap of praise unto the living God? Brothers and sisters, are you waiting for breakthrough? A breakthrough in your family, a breakthrough in your ministry, a breakthrough in your finances, in your health, and in your spiritual life. Breakthrough. Pag sinabing breakthrough, si Lord lang may kayang gumawa noon sa buhay ng bawat isa. Just bow your head and close your eyes right now. 34 na taon na buong buo ang pagtatapat ng Diyos sa buhay ng bawat isa.
34 na taon na kailan may di nagpabaya ang Diyos. Marahil, napunta ka sa iglesyang ito na hindi mo alam ang simula. Hindi mo nakita ang maraming himala sa loob ng 34, pero sapat kung anong karanasan mo nang ikay dumating sa iglesyang ito, na ang Diyos ay puno ng pagmamahal, na ang Diyos ay hindi kulang, na ang Diyos ay hinggit sa sapat. Pwede ba sa pagkakataong ito, ilapat po natin ang ating kamay sa pagitan ng ating puso. Damin po natin ang presence ng Lord sa oras na ito. Lord, we will give you the best shot of worship. Dahil anibersaryo ito, Diyos noong nagdaang taon, Diyos na nagdaang mga linggo, alam po namin, sobra-sobra yung pagpapasalamat po namin sa 34 na taon na di mo kami binitawan. And we will give you the best shot of worship, Lord. Maikling panalangin po, sabihin niyo po ang prayer na ito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Salamat sa iyong mayamang biyaya. Salamat sa iyong Salamat sa iyong mayamang biyaya. pag-ibig. Salamat Sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong Bisitahin mo po kapangyarihan. ang aking puso. Bisitahin mo po ang Puspusin mo aking po ako puso. ng iyong banal na spiritu. Puspusin mo po ako ng iyong Makita banal na ko ang iyong spiritu. kalwalatian. Makita ko ang iyong Madama ko kalwalhatian. ang iyong kapangyarihan. Madama ko ang iyong Pinapasakop ko kapangyarihan. po sa iyo Pinapasakop ang aking ko buong po buhay sa at iyo pagkatao. ang aking buong buhay Sa at pangalan ni pagkatao. Jesus. Sa pangalan ni Just Jesus. close your eyes. Ready to worship the Lord our God. Hallelujah. Just close your eyes right now and feel the presence of God. Hallelujah. Let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. As you continue to close your eyes and worship the King, feel the presence of the living God. Jesus. Oh, we give you praise. Will be faithful. Magtatapat po kami sa iyo, Panginoon. My heart Magbibigay kami sa iyo ng panahon, lakas at oras. you, Lord, to walk Jesus, we give you honor. in the way you will lead me. This is our prayer, Lord. My heart, Lord. My heart Oh, Jesus, Jesus. will be faithful. We will give the best shot of worship. Lord, my heart Kayara bala, kayara, shandara bala. will obey you, Lord. Hallelujah, hallelujah. To walk in the way you will lead me. This is our prayer, Lord. Hallelujah. With all my heart, Jesus. I will serve you with all my heart. Kapag handa mong tanggapin ang presence ng Lord, stand your feet now and continue to worship the Lord your God. Kung handa po kayong tanggapin ang kilos ng kanyang presensya, pwede ka nang tumayo sa iyong pinaupuan at sambahin ang Diyos ng J.I.L. San Marcelino. My heart, Lift your hands. Let us worship the King of Kings. my heart, Yandala ba kaya na ba sikala ba na be faithful, Lord. Oh, we give you My praise. heart Lift your hands. will obey you. This is our prayer, Lord. Lord. A covenant worship, a covenant prayer. The way you Yala ba kanda na ba 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 shanda na ba ba. Jesus. my heart Lift your
with all your heart. my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. With all my heart. Kandarabakayala sakaryalo sikiriyalahande arelalahay. Panginoon, anumang mga struggles meron ng iyong mga anak na dumako sa lugar na ito, anumang mga labanan na para bang tila susuko na sila, bibitaw at aayaw na, Panginoon, nagpapasimula ka pa lamang po. And Lord, inaangkin po namin ang greater works mo, supernatural move mo sa buhay ng bawat isa. Bisitahin mo po, Panginoon, ang tahanan ng iyong mga anak. Bisitahin mo pong aming mga puso, lalo na kaming mga naglilingkod sa iyo. Inaangkin po namin ang bagong galaw ng iyong kapangyarihan, ang bagong kilos ng iyong Santong Espiritu. Dadaloy ito't hindi maaampat, Panginoon. Ang apoy ng iyong kapangyarihan, ipakikita mo ang iba't ibang kilos at galaw mo. Ang karanasan sa Espiritu Santo, hindi kayang tawaran. Mula sa oras na ito, Lord, we ask the Holy Spirit, Lord, in the name of Jesus, we ask the power of the Holy Ghost. Shandarababakandarabai. Lift your hands. Lift your hands, come on. Ask the anointing to come down. The anointing to overcome. The anointing of strength. The anointing to know the will of God right now. Lift your hands. Ask the anointing. Shakarababababababa shikirialalabahanda. You greater things. Open your mouth. Worship the King. Sa huli pong pananalangin, ask the power of the Holy Ghost to move in our hearts. Shakakakakabababahande. Halalakayarabahay. Move, Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to move in your hearts. Kaya mo yan, kapatid. Kakayanin pa. Kasama mo si Lord na magbibigay ng panibagong lakas. Let the anointing move from the crown of our head up to the sole of our foot right now. Let the anointing move. We ask the power of the Holy Ghost. Ask the Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost manifest the supernatural. I'm reaching for Hallelujah. you, hold Jesus. life in your hand. It's to you, your power Mula, Panginoon, ang mula hanggang pa. compares to Manifest your this place where I Manifest your see word. face to face. Holy Spirit. Worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Reaching for your heart. Hold my life in your close. Nararamdaman niyo po ang presensya ng I Diyos. feel your Ang inyong power vision na binibigay. Nothing Pangarap na hindi pa compares to this Lakas na place inaasahan. where I can see you face to Hallelujah, face. Jesus. I worship you in For the spirit very last and in truth. Hallelujah. I'm reaching for your heart. You Hallelujah, hold my life Thank you, in Lord. your Thank you, Jesus. hand. Thank you, Lord. Drawing me closer to you. I feel your power Hallelujah. in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and Thank you, Lord, for your presence. worship you. Thank you, Lord, for your love. Worship you in spirit and in truth. Shall we give a clap of praise? Tatlong apat na segundong palakpak para sa matagumpay ng ganda ng Diyos sa sa inyo. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to Jesus.
Panginoon, dinideklara ko ang kakaibang tagumpay, kakaibang galaw sa kabuuan ng JIL San Marcelino. Sustain mo, Panginoon, yung strength na nagmumula sa iyo para kay Pastora Shirley, O God. Padalan mo pa siya ng mga matatapat na taong mamahalin ka at mamahalin siya, sasamahan siya, O Diyos. Inaangkin po namin, Panginoon, maraming karanasan na pagpapalang hindi niya pa naranasan ang ipararanas mo sa Kanya. Salamat po sa mga greater things, new experiences, at inaangkin po namin ang matagumpay na buhay sa Kanya at sa kabuuan ng leadership ng JIL San Marcelino. We give you praise. In Jesus' name, and everybody say, Amen!